Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's Willie Revillame. Tuloy na nga bang kumalas sa mga Duterte? So yun po yung katanungan na tingnan natin, sagutin natin ngayong araw na ito. Kasi kung matatandaan ninyo, ito pong si Willie Revillame, yan po yung nasa ating screen, ay talagang todo suporta sa mga Duterte. At ilang beses na rin siyang inanyayahan ng ang grupo ni Duterte nung tumakbo bilang senator sa kanilang ticket. Pero ilang beses ding tumanggi ito si Willie Revillame kasi sabi niya, pwede naman siya maglingkod sa bayan nang hindi tumatakbo bilang isang politiko. Pero mga kababayan, dito sa mapapanood natin, balikan lang natin, nag-decide si Willie Revillame na tumakbo bilang senator ngayong 2025 midterm elections. At noong mga panahon na yan, ang kanyang layunin, ang kanyang kumbaga parang ang nag-uudyok sa kanya na tumakbo dahil gusto niya nga maglingkod kay Duterte. So, parang si Philip Salvador lang. Diba si Philip Salvador, talaga namang sabi ko sa inyo maglilingkod siya, hindi sa taong bayan, kundi kay Duterte. So, parang ganun din si Willie Revillame noong mga time na ito. Nakalimutan ko lang kung kailan to Pero, ito pakinggan natin yung sinabi ni Willie Revillame at talagang dito makikita natin kung gaano siya talagang todo kapanatiko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mahal na Pangulo, magandang gabi po. Mahal po sa inyo. Philippine flag. Yan po. Maraming kulay. Lahat ng kulay. Ito talaga si Willie Revillame, marami din drama. Lahat po ng kulay. Kayo lang po ang nagpapaisa sa akin. Sasalita lang, may background music pa. Salamat sa pag-imbita niyo sa akin. Kaibigan tayo. Matagal na panahon. Salamat. Willie. Hindi kita makalimutan. Salamat po. Mahal na Pangulo. Ngayon, sa video. Puna po kayo. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga taga-Davao at sa mansulok ng mundo, sa ating Facebook page ng Wawawin, of course, ang mahal na Pangulo natin, ang Rodrigo Duterte page, sa YouTube, nagsama-sama po para mas maraming makapanood sa atin. Mga taga-Davao, ito po yung pangatlong punta ko na dito. At, pupunta ako dyan, mabibigyan ako ng charity. Okay, ako po ay nandito at dahil po sa pag-imbita sa akin ng ating mahal na Pangulo, para sa akin, Pangulo pa rin siya, dahil hanggang kayo po, napakarami nagmamahal sa isang Rodrigo Roa Duterte. It is an honor for me na maimbitahan po ng isang former president ng Pilipinas. Alam nyo, last March, 2 years ago, bago mag-top after ng COVID, pinatawag po ako ni Senator Bongo at pinatawag din po ako ng mahal na Pangulo. At ako po ay kinausap nila sa Malacanang. Sandali lang po. Importante lang po ito sa pangyayari sa buhay ko. Nandun po si Secretary Medaldea, Senator Bongo, yung aking pong lawyer, si Atty. Ferdy Domingo, and of course, ang ating mahal na Pangulo. Alam nyo, noong una medyo parang kinakabahan, kakaharap mo ang Presidente ng Pilipinas. Gusto ko lang malaman nyo ito, yung experience ko sa ating mahal na Pangulo. Medyo, ingat ako, tinatawag ko sa mahal na Pangulo, sabi niya, kaibigan tayo, mayor lang. Alam niyo, hinanda ng pagkain para sa amin. Hindi ko nakakalimutan, lapu-lapu, isang okra, isang sitaw, at yun nga, meron kami malunggay na soup at napadagdag si Senator Bongo ng munggo. Kung mapapansin nyo, napakasimple yun, napupunta ko sa Malacanang. Walang garbo, walang steak, walang anuman. Nagsimula kami ng 8 o'clock, natapos ko kami ng alas 2 na madaling araw. Hindi nyo ito nalalaman, pero para malaman nyo lang yung po yung pagkakataon na pinapatakbo niya akong senador. And during that time, meron po akong programa sa GMA7, yung Wawawin. Sabi ko, mahal na Pangulo, meron pa po akong kontrata. At hindi ko pa kaya. Paghanda na po ako, mag-iisipan ko. A lot of times, marami kami pagtatawag, usap ni Senator Bongo, basta kung ano nasa puso mo, ang sabi ni Pangulo, PRRD, kung ano nasa puso mo, kung ano nasa isip mo, yun ang sundin mo. Hindi po nila ako pinilit. Ang sabi lang sa akin, mahal na Pangulo,
Kung ano ang nasa puso mo, Willie, yun ang gawin natin. That was 3 years ago. Malapit na po yung after ng COVID, during the COVID. Tapos po, nagdesisyon ako, nagdasal ako, hindi ako nakakatulog, naluluha ako dahil isang karangalan po sa isang katulad kong TV host na alokin ng isang presidente ng Pilipinas na magsilbi sa bayan. Ang sabi niya, mahal ka ng tao, pareho tayo, mahal natin ang mga kababayan natin. Kailangan ka namin sa Senado. Nung sinabi niyo po sa akin yan, kailangan handa ako. Kailangan hindi kayo mapahiya. Kaya ako po yung tumanggi sa inyo. Nung tumawag sa akin, Senator Bongo, na sinabi ko sa inyo, hindi ko pa ho kaya. Sabi mo sa akin, saludo ako sa iyo. Saludo ako sa iyo, Willie. Dahil sinunod mo ang puso mo. Isang presidente po ang nag-alok sa akin. Tataas ko ang kamay mo, sasamahan kita kahit saan. Hindi pa ho ako handa. Mahal na Pangulo. Pinagdasal ko po itong mabuti. Ang sabi ko, dapat hindi politiko ang tawag sa mga nagsisilbi sa bayan. Dapat ang tawag sa kanya, publiko serbisyo, public servant. Dahil pag nakahalo ng politiko, andyan ang away, andyan ang ego. Hindi ba napapansin? Ang sarap ng isang bansa na walang nag-aaway, walang kulay na pinipili, nagkakaisa, nagmamahalan. Pinagdasal ko itong mabuti. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Palagay ko, handa na ako. Handa akong gumawa ng kabutihan. Handa ako magsilbi. Hindi lang sa bayan. Handa ako magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Again, mahal na Pangulo, maraming salamat sa tiwala. Kung ano ang utos niyo sa akin, magmula sa puso ko, susundin ko po. Maraming salamat. Okay, so yan mga kababayan yung naging pahayag ni Willie Revillame dati. At siya'y tumatakbo dahil siya'y pinilit ni dati Pangulong Rodrigo Duterte. So yun yung motivation niya. Kaya siya tumakbo at during that time, handa na raw siya. Pero ngayon mga kababayan ngayon ito na nangyayari. Ito sabi niya sa interview dito, na now is the right time for me to run for Senate, for Senator. Pakinggan mo na natin si Willie Revillame. Or the possible na campaign strategies pang gagawin nyo? Since pasok kayo dun sa 4 to 12 Senate. Okay, thank you. But anyway, alam mo, yung campaign strategy, hindi I think ang importante ito, people will listen to you na totoo sinasabi mo. Wala kami strategy Hindi kami nag-iisip ang ganito gagawin. Wala. Dapat from the heart ang pagtulong Well, yung aking survey, alam mo, 27 years na ako nag-daily show 27 years na ako nakikinig sa kanila, nakikiramdam kung anong dapat gawin. And I think this is the right time for me. Itong tamang panahon para magawa ko rin gusto kong pagtulong sa lahat. Not just inside the studio. Hindi lang magbibigay ng jacket, magbibigay ng cellphone, 10,000, 20,000. Ito mas kailangan na mas malawak na pagtulong sa ating mga kababayan. Okay, so yun na nga ang nangyari. Nag-file po siya ng kanyang Certificate of Candidacy bilang independent. Wala po siyang partido. Wala po siyang kinakampihan partido. Independent po ito si Willie Revillame. At dito may sinabi si Willie Revillame. Ito mga kababayan. Okay, kasi natanong siya tungkol dun sa sa kaso ni sa impeachment ni Sara Duterte. At sabi niya, kung may kasalanan si Sara Duterte, mananagot siya. Kung wala naman, mapapawalang sala siya. At tinanong siya about his political affiliations. Ito, sabi niya, ayan mga kababayan sa ating screen. Sabi ni Revillame, I am affiliated with the Filipino. I don't affiliate myself with the government, with PDP Laban. I am independent. So yan mga kababayan, independent siya. Kung mapapansin ninyo, ang lineup ng PDP Laban, hindi po kasama si Willie Revillame. At maging din sa sa lineup ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi rin kasama si Willie Revillame. So, ibig sabihin, independent candidate. At dahil dyan, mga kababayan, ito ang tanong. Tuluyan na nga bang iniwanan o kumalas etong si Willie Revillame kay Digong Duterte? Kasi sabi niya, wala akong partido, hindi ako sa gobyerno, hindi ako sa PDP Laban, independent ako. Yan po sabi niya. Kaya sabi tuloy ng ilan sa ating mga kababayan, tuluyan na ngang iniwan ni Willie Revillame etong mga Duterte. Tumatakbo siya bilang independent. At kung mapapansin ninyo, dun sa kanyang mga interview, hindi niya na po nababangkit ang apelyidong Duterte. At maging dun sa PDP Laban hindi po nila nababangkit si Willie Revillame. Inampon niya si Kibuloy, kung sino-sino pa, si Marcoleta, pero si Willie Revillame, hindi po nila isinama sa lineup nila.
Oh. Ganun din naman, ito si Willie Revillame, sa kanya mga interview, dyan po sa huling interview niya, hindi po niya nabanggit ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na paulit-ulit niyang binabanggit dito mga kababayan. Diba? Paulit-ulit niyang binabanggit itong mahal nating Pangulo, Rodrigo Duterte, Rodrigo Roa Duterte. Panoorin niyo itong pahayag ni Willie Revillame, halos lahat Duterte. Ulitin ninyo mga kababayan, paulit-ulit talaga nga sinasabi niya na motivate siya at maglilingkod siya, handa na siya para maging isang senator para kay Duterte. Pero ngayon mga kababayan, ni isang salita, hindi niya binanggit si Duterte. So yan mga kababayan, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, tinalikuran na, tuluyan ng iniwan, tuluyan ng kumalas si Willie Revillame dito kay Digong Duterte. Sa tingin ko mga kababayan, simple lang naman eh. Oh, kasi unang-una, sabi ni Willie Revillame, ayaw niya ng nung nagbabangayan. O siguro nakita niya, na-realize niya, kung kay Duterte ko, o kaya kay Marcos ako, nagbabangayan yung dalawa eh. Pinakamagandang talagang pagkakataon nito, na tumayo ako sa sarili ko, independent ako, at wala akong kakampihan, kasi yun naman ang gusto ng tao eh, di ba? Yung ikaw ay hindi ka maka-Duterte, hindi ka maka-Marcos, para sa akin yun ang gusto ko, mga kababayan. At totoo lang, kasi kung ito si Willie Revillame, kumampi kay Duterte, wala eh, hindi ko magugustuhan to at hindi ko kahit kailan iboboto yan. Pero ngayon mga kababayan na siya'y tumatakbo bilang independent, sa tingin ko I will consider. Kaya ako natutuwa at mas lalo pang matutuwa kung tuluyan ang iwan ni Willie Revillame ito mga Duterte at tumayo sa sarili niya bilang independent candidate dito po sa darating na 2025 elections. So, sa tingin ko, magandang choice itong si Willie Revillame. Pero hindi pa final yan Sabi nga po sa inyo, gagawa ko ng listahan ng aking iboboto. Hindi ko pa kayo pinipilit na iboto niya yung boboto ko. Wala akong sinabing ganun. Basta sasabihin ko lang kung sino yung gusto ko. Pero ngayon wala pa namang final. Pero I will consider Willie Revillame para po sa kaalaman ng lahat. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. It's iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.